Huwag tayong magkunwaring babanal-banalan, pero hindi naman sa kalooban pala natin hindi tayo maka-Diyos talaga. Diba? Dapat maging tunay yung pagiging malapit natin sa Diyos. Sa Jeremiah, ganito ang nakalagay. 7:23. Ngunit ito ang inuutos ko sa kanila. Sundin niyo ako at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Lumakad kayo sa lahat ng landas na inuutos ko sa inyo upang kayo'y mapabuti. Pangako ng Diyos yun. Pinaalala sa atin ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ito'y magbubunga ng mapagpalang buhay. 7:23. Pinaalala sa atin ito na ang pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng mapagpalang buhay. Pag tayo ay sumunod sa Diyos, dahil sabihin ni Kaseni yun blessing, may pagpapala. Diba? Pag sumusunod tayo sa Diyos, maalwa buhay. Diba? Jeremiah 7:23. Yun yung sabi ng Panginoon. Lumakad kayo sa lahat ng landas na inuutos ko sa inyo. Lumakad kayo sa lahat ng landas na inuutos ko sa inyo upang kayo'y mapabuti. May 7:23. 7:23. Ang ebidensya na mahal natin ng Diyos ay ang pagsunod. Diba? Kasi madaling sabihin mahal mo ang Diyos. Ang ebidensya niya. Oo, di ba? Lapastangan ka sa kapwa mo, lapastangan ka sa magulang mo, lapastangan ka sa kapatid mo, lalo na, lapastangan ka sa Diyos dahil ginagamit mo yung pagiging Kristiyano para makapaglamang ka sa kapwa mo. Di ba? Kaya, ang ebidensya ng sinasabi mo, Lord, I love you. Pagsunod. Kasi sinabi rin ng Panginoon yun Diba? If you love me, keep my commandment. Diba? Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon Jesus, susundin mo ang mga utos ko sa iyo. Utos ng Diyos para batas. Obedience, di ba? Batas yan. Oo. Ibig sabihin, maiksi lang to. May 4 na blessing ang obedience. Unang-una, pag sumusunod tayo sa Diyos, nagiging matatag ang relasyon natin sa Diyos. Diba? Diba? Pag sumusunod ka sa Diyos, yung may nakakakita man o wala, ang relasyon mo sa Diyos, matatag, tunay, at hindi, totoo, at hindi peke, yung relasyon mo sa Diyos. Dahil bakit? Lord, ikaw ang sinusunod ko, may nakakakita o wala man Diba? Ang pagsunod ay paraan na ipapakita natin sa Diyos ang ating pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Sa pagsunod, pinahihintulutan natin na ang Diyos ang maging sentro ng ating buhay. Diba? Sa pagsunod, pinahihintulutan natin ipakita na si Jesus o ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Sa pagsunod din, pinahihintulutan natin na magdala ng kapayapaan at katiwasayan sa puso natin. Diba? Pag malapit ka sa Diyos, tiwasay ang buhay mo. Payapa ka. Diba? Wala kang inaagrabyadong tao.
Kontento ka kasi. Oo, bakit? Nakakatulog ka ng himbing eh. Wala kang inaagrabyadong tao. Pero kung hindi tunay yung pagsunod mo sa Diyos, tiyapik, meron kang inaagrabyadong tao. Kahit pa ilang beses ka kumanta sa choir, kahit ilang beses ka mangaral, kahit ilang beses ka na magpakita na nagkakawang gawa ka, wala effect yan sa Diyos. Diba? Diba? Wala effect yan. Kasi hindi naiintindihan ng Diyos ang disobedient. Kasi minsan may word, naiintindihan naman ng Diyos kaya ako gumagawa ng masama. Diba? May mga tao nagsasabi na gano'n. Kaya lang naman ako nakapangupit dahil sa kahirapan, naiintindihan naman ng Diyos. Actually, hindi naiintindihan ng Diyos yung disobedient. Kasalanan niya. Diba? Hindi naiintindihan ng Diyos yun. Diba? Nakakatuwang isipin nga, pero totoo, di ba? Kasi minsan ginagawang dahilan, naiintindihan naman ng Diyos. Di ba? Naiintindihan naman ng Diyos, pero totoo, hindi naiintindihan ng Diyos yun. Pangalawa, hindi na nga natin nahabaan, ang pagsunod ay nagdadala ng patnubay sa buhay. Pag obedient ka sa Diyos, straight ang daraanan mo. Gagabayan ka ng Diyos sa bawat lalakaran. Tutuwirin ng Diyos ang daanin mo. May mga problema dyan, pero tuwid pa rin ang landas mo. Diba? Dahil ang Diyos, sumusunod ka sa Diyos eh. Lord, may problema ako, anong gagawin ko? Sasabihin sa'yo ng Diyos, ito gawin mo. Diba? Ginagabayan ka niya. Tuwid. Walang kagulubihanan sa isip mo. Walang fear, walang worry. Bakit? Lord, willing ako mag-obey sa iyo kahit mahirap. Dahil alam ko, tuwid ang landas na ibibigay mo sa akin. Pataas baba man yan, pero tuwid yan. Diba? At ang pangatlo, ang pagsunod ay nagbubunga ng masagana at pagpapala. Diba? Tutuwa ang Diyos sa taong hindi papapalain. Bibigyan ka ng sakit. Ang Diyos ay babae. Diba? Bibigyan ka ng mga aksidente sa buhay. Bibigyan ka ng maraming kaaway na galit sa'yo. Diba? Pero, kung sumusunod ka sa Diyos, tiwasay ang buhay mo. Marami ka rin kaaway kasi sumusunod ka sa Diyos. Eh. Yung mga gumagawa ng masama, kaaway mo yan. O, di ba? Kaaway mo lahat yan. Yung mga gumagawa ng masama. Pero, at least, ang kakampi mo, Diyos. O, di ba? Yun ang maganda ron eh. Sa pagsunod, kakampi mo ang Diyos kahit lahat kaaway mo. Di ba? Dahil, mas mahalaga ang Diyos. Di ba? Ang buhay natin, iisa lang. Maganda ang sumunod sa Diyos. Dahil meron kasaganaan at pagpapala. At ang pangatlo, at pang-apat, ito ay nagdudulot ng kaligtasan. Hindi lamang sa pisikal, kundi ganun din sa espiritual. Dahil sumusunod ka sa Diyos. Paano nga ba sumunod sa Diyos? Actually, paano nga ba? Mahirap ba? O madali? Diba? Actually, madali. Hindi, madali talaga. Pero gawin. Hindi, madali lang. Isa lang, konti lang ang tatandaan mo, hindi lang pala isa. Konti lang. Unang-una, magtiwala ka sa Diyos. Unang-unang mong gagawin yan, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Ano man mangyari, susunod ako sa iyo. Dahil may tiwala ako sa iyo eh. Kaya lang naman tayo hindi sunod dahil wala tayong tiwala sa Diyos eh. Isipin niyo mabuti yan. Bakit ka gumagawa ng masama? Kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Bakit ka nang lalamang sa kapwa mo? Kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos na pag sumunod ka sa Diyos, lahat ng problema mo
tutugunin ng Diyos. Kaya nga sabi ko, napakadali. Nalilimutan lang natin na pag ikaw ay may tiwala sa Diyos, napakadali sumunod sa Diyos. Pangalawa, mag-meditate ka ng salita ng Diyos. Araw-araw, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, doon binababa ng Diyos ang ang dapat mong gawin. Di ba? Kaya nga sabi ni Joshua, meditate sa Joshua nakalagay yun meditate the word of God day and night. And then, Ano sabi? meditate. Pagbulayan mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Diba? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos Dahil mahirap sumunod sa Diyos na hindi mo alam kung anong sinasabi niya. Diba? Ano ba sinabi ng Diyos? Anong susundin ko? Diba? Pero pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, alam mo kung anong susundin mo. Ibig sabihin, minemeditate mo ang salita ng Diyos. Pangatlo, maging sensitive ka sa Holy Spirit na nasa iyo. Sa loob mo, di ba? Pag hindi mo alam gagawin, Lord, anong gagawin ko? Meron niyang boses ng Panginoon sa loob mo na sasabihin mo ang tama mo gawin. Lahat tayo meron yan Diba? Maging sensitive tayo sa boses ng Santong Espiritu na nasa ating buhay. At ang apat, ito medyo mahirap-hirap. Willing kang tanggapin ang disiplina ng Panginoon. Ano yung disiplina? Diba? Pag nagsaway ka sa Diyos at gusto mo nang sumunod sa Diyos, Lord, willing po akong tanggapin ang disiplina na ibibigay mo sa akin. Dapat batas ng Diyos. Oo, di ba? Alam mo, gumawa ka ng pagsaway, willing ka. Tanggap mo, Lord, nagkamali ako. Di ba? Kasi, di ba? Bakit? May disiplina ang Panginoon Sinabi ng Panginoon yun, ang kanyang anak ay dinidisiplina niya. Pinapalo niya. Kasi nagsaway ka Pero, ngayon, bumalik ka na, nagbalik loob ka na sa Diyos, willing ka, Lord, willing akong i-accept yung disiplina ibigay mo. Obedient ka na sa Diyos. Yun lang actually, ganun kadali lang. Dahil may blessing sa pagsunod sa Diyos. Yun lang po.